Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2861 hanggang Kabanata 2862. Kabanata 2861. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Salamat, Elder Kie, sa iyong babala, pero nakapagpasya na ako. Sa loob ng 3 araw, pupunta ako sa Shanzinwo Academy para sa Mamba. Mabuti. Kung ikaw ay mananalo, maaari akong pumili ng anumang kayamanan mula sa aking Zinwo Academy. Kung matatalo ka, iwan mo na lang ang buhay mo sa Zinwo Academy." Malamig ang tingin ni Elder Kie. Kasunduan na. Tumango ng kalmado si Yehan. Nang makita ito, marami ang tumingin kay Yehan na parang tinitingnan ang patay. Ang Zinwo Academy ay umiral ng halos 10,000 taon at may matibay na pundasyon. Maraming henyo sa mga disipulo na wala pang 50 taon. Isang Nine Tribulation Supreme, tunay na ang Nine Tribulation Supreme na ito ay may pambihirang background, at wala talagang labasan. Sa sandaling ito, pati ang lahat ng malalakas na miyembro ng Yun family ay tumingin kay Yehan ng may pag-aalala at nakangiti ng pilit. "Hey! Baishan Zinwo Academy, matapang ang boss." Ngumiti si Leng Shuya. "Panginoon, sobra ba ang ginagawa natin ngayon?" Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Nan Wenqing at Muhailan. Umiling si Yehan at sinabi, "Ito ang layunin ng pagdating ko sa Shenzhou, at hindi ko ito babaguhin. Leng Shuya, lumabas ka at mamatay." Biglang, sa sandaling iyon, isang napakalamig na tinig ang umalangaw sa buong Yun family villa, at pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong Yun family villa. "Sino ang nangahas na maging mayabang sa aking Yun family?" Nang makita ito ni na Yun Jongjun at iba pa, biglang sumabog ang kanilang aura, at lahat ng mga tyrant na naruroon ay tumingin sa kawalan ng hindi inaasahan. Ang tinig na ito. Tumingin si Yehan sa labas ng Yun family villa, at may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata, naruroon siya. Ang nakakatakot na aura ay kumalat sa buong bakuran ng paaralan, at ang aura mula sa maraming Saint Emperor powerhouses ay nagpang-inag sa maraming naruroon. May 7 Saint Emperor sa Yun family, at Yun Tongtian. Ang ganitong linya ng nakakatakot na superpower sa realm ng Holy Wheel Emperor ay sapat na upang gulat ang sinumang puwersa na naruroon. Sa sandaling ito, lahat ng tyrant na naruroon ay nagulat. Lahat ng kanilang mata ay nakatingin sa kawalan. Sino ito? Paano ka nang ahas na pumunta sa bahay ng Yun ng ganito kamayabang? Sino ang nang ahas? Paano mo nagawang pumunta sa Yun family para magdulot ng kaguluhan, at mukhang para sa batang si Leng Shuya ka pumunta? Nang ahas na pumunta sa Yun family para magdulot ng kaguluhan, tiyak na hindi ordinaryo. Walang nakakaalam sa Holy State kung gaano kalakas ang Yun family. Dahil nang ahas siyang pumunta, kitang-kita na hindi maliit ang pinagmulan. Gayunpaman, ang taong dumating dito ay tila may maraming alitan sa batang iyon na si Leng Shuya. Posible rin na hindi para sa Yun family siya dumating, kundi para sa kanya. Ngunit si Leng Shuya ay tagapagmana ng Jinglian Witch Saint, at pantay din ang kanyang lakas. Kahit na para sa Yun family o para sa batang si Leng Shuya, hindi mananahimak ang Yun family. Sa bakuran ng paaralan, lahat ay nag-uusap. Sa sandaling ito, nanlumo ang mukha ni Leng Shuya nang marinig ito, at tila naghahanap siya ng lugar na matatakasan habang kumikislap ang kanyang mga mata. Siyempre, alam ni Leng Shuya kung sino ito. Kung nasa rurok pa siya, manggawas pa siyang makipagpaligsahan sa kalaban, pero ngayon ay malubhang nasugatan na siya sa laban kay Langya, at harapin ang nakakatakot na babae, wala siyang kahit kaunting pagkakataon na manalo. "Grabe, Panginoon, nagbibiro ka ba sa akin? Kakapanalo ko lang laban kay Langya, at malapit na akong sumikat sa buong mundo. Nakahikayat na ako ng libu-libong kagandahan at naihulog sila sa aking mga bisig. Ngayon, babagsak ba ako sa kamay ng babaeng ito ulit?" Kumunot ang dulo ng bibig ni Leng Shuya, naranasan na niya kung gaano kakila ang babae, kahit na baliw at matapang siya, alam niya sa puso, lalo na ngayong malubha siyang nasugatan, kahit noong rurok niya, baka wala siyang tsansa manalo. "Grabe, hinabol ako ng babaeng ito ng higit sa 1 buwan, at nakatakas na, at ngayon hinabol niya ako sa Shenzhou." Nakangiti si Leng Shuya ng pilit, wala nang lugar na matatakasan dito. "Kaibigan ko, kung pupunta ka sa aking Yun family bilang bisita, malugod kang tinatanggap ng aking Yun family, pero, kung pupunta ka sa aking Yun family upang magdulot ng kaguluhan, maaaring nagkamali ka ng akala.
Sa kawalan, magulo ang hangin, at pagkatapos, lahat ay nakakita ng matangkad na matandang lalaki na may puting buhok na lumitaw sa himpapawid sa itaas ng bakuran ng paaralan. Napakalalim. Ito si Yun Tong Tian, ang patriarch ng Yun family. Posible bang napakalakas ng taong ito na kailangang lumabas pa siya? Nang makita ang hitsura ng matandang ito, lahat ng malalakas sa bakuran ng paaralan ay nakatitig sa kanya. Maraming malalakas na may mabagsik na mga mata ang maingat na napansin na may marangal na tingin sa mga mata ni Yun Tong Tian. Ang mga makakakuha ng atensyon ni Yun Tong Tian ay nagpapakita kung gaano kalakas ang taong dumarating. Wala akong pakialam sa Yun family at Li family. Ngayon, para lamang kay Leng Shuya ako narito. Gusto ko siyang patayin. Sino mang hawad lang sa akin ay mamamatay. Ang napaka-domineering na tinig ay umalangaw-ngaw muli sa Yun family villa, kahit na babae ang boses, naramdaman ng lahat ng tyrant ang ganitong uri ng kaiabangan, isang uri ng dominasyon na ang mataas ay binabaliwala ang mababa. Isang salita mula sa akin, lahat ng nilalang ay hindi maaaring magpabeya. Sino ang taong ito? Napaka-domineering niya, kahit si Yun Tong Tian, isang superpower sa realm ng Holy Will Emperor, ay nagbibigay ng labis na pansin sa kanya. Lahat sa bakuran ng paaralan ay nagulat. Kabanata 2862. Papunta na siya. May ngiti sa dulo ng bibig ni Yehan, ang babaeng iyon ay kasing domineering pa rin tulad ng dati, kahit na pumunta siya sa Central God Territory, isang lugar na puno ng mga henyo at masasamang espiritu, hindi siya mapipigilan. Panginoon, sino ang papunta? Alam mo ba kung sino ang paparating? Parehong tumingin kina Yehan sina Nan Wenqing at Muhailan ng may kuryosidad. Nang marinig ito, hindi nagsalita si Yehan, ngumiti lamang at tumingin sa labas ng Yun family villa. Buzz. Sa sandaling ito, isang walang kapantay na nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong Yun family villa. Ang aura ay napakalakas na lahat ng makapangyarihang miyembro ng Yun family ay pakiramdam na parang tinatabunan sila ng bundok tay, at ang ekspresyon ni Yun Tong Tian ay naging mas seryoso kaysa dati. Ito ay, ang hininga ng Holy Will Emperor, at maaaring may higit sa isang makapangyarihan sa Holy Will Emperor. Sa sandaling ito, ang mga makapangyarihang ekspresyon ng lahat ng nakaramdam ng aura ay nagulat, pati si Elder Kie ay nagulat sa takot ng paparating na tao. Pagkatapos, sa ilalim ng mga nagulat na tingin, 5 tao ang lumitaw sa himpapawid sa ibabaw ng bakuran ng paaralan, 3 kabataan at 2 matanda. Domineering, parang emperador na kumokontrol sa libu-libong nilalang. Kung lalaki ang babaeng ito, sapat na siyang magpakilig sa anumang babae sa mundo, at bilang babae, mayroon din siyang kaakit-akit na mukha. At siya, natural na namamayani sa kalangitan ng lahing tao. Ito si Kang Chanbo, isa sa mga walang kapantay na tauhan ng lahing tao. Hindi ba siya naghihintay sa Zhongzhou para sa pagbubukas ng lungsod ng tadhana? Paano siya nakarating sa Shenzhou? Tunay nga siya. Simula nang pumunta siya sa Central God Realm, madalas na siyang gumawa ng malalaking ingay. Narinig ko na ilang walang kapantay na henyo sa Secret Realm ang natalo sa kanya. Sinubukan niyang hamanin ang First Emperor, pero ang First Emperor ay kasalukuyang nagtatago at hindi pa tumutugon sa hamon. Hindi lang iyon, may mga usap-usapan na nagkaroon ng laban sa pagitan ni Kang Tianzan at ng unang prinsipe ng Yaozhou, si Baxia, pero saan nagsimula ang laban nila? Walang nakakaalam ng resulta. Pagkakita na ang taong dumating ay si Kang Tianzan, lahat ay sabay-sabay na nagulat. Ang pangalan ni Kang Tianzan sa lahing tao ay kilala na sa buong mundo. Isang alamat na tauhan na nagpapahanga sa maraming henyo. Kahit si Langya, na nakalusot na sa realm ng Holy King, kailangan pang tumano kay Kang Tianzan. Ang Kang Tian Burial ay isa sa mga kinikilalang walang kapantay na tauhan sa mundo, at si Langya ngayon ay may potensyal lamang na maging walang kapantay na tauhan. Tunay nga na isang heavenly burial. Nagulat sina Nan Wenqing at Muhailan, ang babaeng ito, para sa lahat ng female geniuses sa Gods and Demons continent, siya ay parang isang idolo. Narito ang walang kapantay na tauhan ng lahing tao. Pinaikit ni Elder Kie ang kanyang mga mata, at tumingin si Langya kay Kang Tian Burial sa ibabaw ng kanyang ulo na may intensyon sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga eksperto sa Yun family ay naging napaka-dignified. Ang walang kapantay na tao, ang kinakaharap ng Yun family ngayon ay isang tunay na walang kapantay na tao, at sa likod ng walang kapantay na tao na ito, may 2 Holy Will Emperors. Ang superpower ng realm. Huwag nang banggitin, ngayon ang buong mundo ay nakakaalam na mayroong isang malakas na Heavenly Emperor na ipinanganak sa Kang Clan. Sa sandaling ito, dumating si Kang Tianzan kasama ang 2 superpowers mula sa Holy Will Emperor realm, na nagparamdam sa lahat ng naruroon ng napakatakot na presyon. Panginoon, ito ang Heavenly Burial, narito siya.
Sa tabi ni Yehan, parehong bumigkas sina Nan Wenqing at Muhailan, at tumingin sa walang kapantay na babae sa kalangitan. May bahagyang paghanga sa kanilang mga mata. Sa mga walang kapantay na tauhan na kinikilala sa Gods and Demons continent, si Kang Tian Burial lamang ang babae, kaya halos idolo siya ng maraming female geniuses sa Gods and Demons continent, kahit sina Nan Wenqing at Muhailan ay ngayon ay parang maliliit na tagahanga. May ngiti sa dulo ng bibig ni Yehan. Simula ng pangunahan ni Kang Tianzan ang 10 Emperors ng Kang Clan sa Central God Realm, hindi na niya nakita muli siya, ngunit ang progreso ng babaeng ito ay ikinagulat ni Yehan. Pagkatapos pumasok sa Central God Realm, si Kang Tian Burial ay nasa semi-holy state na. Bukod dito, naramdaman ni Yehan na ang semi-holy realm ni Kang Tian Burial ay napaka-stable, at mayroon na siyang kakayahan upang atakihin ang Holy King. Kung ako, Yehan, ay hindi kabilang sa lahing tao, ikaw, Kang Tianzan, ang magiging walang kapantay na numero 1 sa lahing tao. Isip ni Yehan sa kanyang sarili, kahit na sila ni Kang Tianzan ay magka-rivals at may malaking alitan, pero para sa kalaban, lubos ang paggalang ni Yehan. Ang ganitong respeto ay naroon simula nang harapin nila ang mga bayani ng monster race ng mag-isa. Sa sandaling ito, habang pinangungunahan ni Kang Tianzan ang malalakas ng Kang Clan sa pagbaba, unti-unting naging tahimik ang bakuran ng paaralan ng Yun family pagkatapos ng maikling gulat, at lahat ng mata ay nakataas upang titigan ang babae na ngayon kilala na sa buong mundo. Ang mga walang kapantay na tao ay bihira sa bawat panahon. Maganda sana kung may isa sa bawat era, ngunit sa panahon na ito ay sunod-sunod na lumitaw. Maaaring sabihin ng diretso na bawat walang kapantay na tao sa mundong ito ay buto ng susunod na emperador.